if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Handa raw mag-resign si Pangulong Rodrigo Duterte kung mapapatunayan ni Senator Antonio Trillanes IV ang aligasyon nitong may aabot sa 2 bilyong piso ang pera sa bank accounts ng Pangulo. Lumang tugtugin na raw ang mga paratang ni Trillanes. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kanyang partner na si Hanilet Avancena at ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Live mula sa Baguio City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dagdag pa ng Pangulo kung inaakala daw nitong si Senador Antonio Trillanes IV na mahirap si Pangulong Duterte ay nagkakamali raw ito. This I can say. Sa pamamagitan ng isang pre-recorded message na inilabas ng Malacanang kagabi, sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes na may mga questionable pera sa bangko ang Pangulo na aabot ang mga transaksyon sa 2.2 billion pesos. This I can say. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Luma na raw ang aligasyon ni Trillanes at nasagot na niya ito noong eleksyon. The people have already spoken. They have placed me in the office with 16 million votes. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. Sa kanyang pagtatanggol sa anak na si Davao City Mayor Sara Duterte, may kontra-akusasyon ng Pangulo sa Senador. I must also have forgotten that my daughter Sara is a lawyer by profession and that she earns from this and that, and she has clients who actually pay for her services and not from illegal retainers which Trillanes is so used to so doing. Ipinagtanggol din niya ang kanyang partner na si Hanilet Avancena na sinabi ni Trillanes na may milyong-milyon din sa bangko. 18 taon na daw na may donut business si Avancena at nagsusupply ito ng karne sa 5 malls. Diyan, kalaki ang pera ng babae niya. Matyaga. Hindi kagaya mo ambisyoso. May mutiny ka pa. Wala ka naman palang tapos taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka. Sa totoo lang. Wala namang pahayag ang Pangulo tungkol sa mga umano'y milyong-milyong pisong bank account din ng kanyang mga anak na sina Vice Mayor Paulo at Sebastian Bastay Duterte. Ito naman ang tugon ng Pangulo tungkol sa pasaring sa kanya ni Trillanes tungkol sa kanya umanong pagpapalabas na siya ay isang mahirap na tao. Kaya kung pamilya mo gutom noon o ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing malas sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Tulisan ka, sa totoo lang. Matapos ang kanyang talumpati, naispatan naman ng Pangulo sa isang convenience store sa Davao City. Bumili raw ito ng fish cracker at nakapag-photo op sa ilang residente. Bineltahan naman agad ni Senador Trillanes sa mga patutsada ng Pangulo. Ayon sa Senador, hindi na niya papatulan ang mga pang-iinsulto raw ni Pangulong Duterte. At kung sakali raw na mapatunayan may tagong yaman ng Pangulo, hindi lamang daw ito dapat mag-resign, kundi kailangan din niyang makulong. Naghain na raw si Trillanes ng plunder complaints sa Ombudsman noong 2016 at may mga dokumento rin daw siyang ginamit bilang ebidensya. Alam naman umano ni Trillanes na lumang issue na ang kanyang inungkat pero hindi raw kasi inilabas ng kampo ng Pangulo ang transaction history ng kanyang bank accounts nang unang pumutok ang issue. Hindi lang siya magre-resign. Pag napatunayan natin ito, papakulong pa natin siya. Kung talagang wala kang itinatago, ilabas mo na ngayon. Mawawalan ka pa ng isang maingay na kritiko kung wala nga nakatotohanan ito mga inilabas ko. Sa isang ambush interview naman kanina, muling binira ng Pangulo si Senador Trillanes. The problem with Trillanes is bugok, torpe. He gives out a statement
A rehash of the last elections issues. Sabi pa niya tungkol sa hamon ng senador na isa publiko ang mga transaksyon sa mga kine-question bank account ng Pangulo. And he wants to react. Ako, nabuksan ko yung bangko. Ano ako, utusan niya? Kung meron siya, hanapan niya, sabihin niya ang bangko, ang black or mag-file ng kaso. Kung talagang totoo, hindi siya. Hindi ako Boy Scout. Samantala, muli naman nagsalita si Inday Sara sa pagkakataong ito sa kanyang Instagram account. Sinabi ni Inday Sara, wala raw balak ipapatay ng kanyang ama si Trillanes dahil wala na itong mabubuli. Si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte tinawag na ugok si Trillanes sa pagdamay daw nito maging sa mga anak ni Duterte. Kung mapapatunayan daw ni Trillanes na sinasabi niyang milyones niya sa bangko, ibibigay daw niya ito sa mga biktima ng lindol sa Surigao. Wala pa naman pahayag ang bunsong anak ng Pangulo na si Sebastian Baste Duterte na sinabi ni Trillanes na may 143 milyong piso sa bangko. Jessica, pagkagaling nitong si Pangulong Duterte sa Davao ay agad itong lumipad papunta rito sa Baguio City sa isang private dinner kani-kanina lamang kasama yung PMA Class 67 na nag-adapt sa kanya ay sinabi ng Pangulo na iniutos na niya sa Anti-Money Laundering Council na ilabas ang mga impormasyon kung magkano ang kanyang pera. Ito yung babasahin ko, yung bahagi ng kanyang tulumpati doon sa Class 67, quote, "Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo because it's politics again. It's a rehash of what it's pure garbage. But you know I'm president. I've ordered AMLAC and everybody to give information sa ang what's my worth in this in terms of pesos in this planet. So hindi ko kayo hiyain." Jessica, bukas ay attend si Pangulong Duterte ng homecoming ng Philippine Military Academy. Jessica. Joseph, parang isang linggo na hindi nakita ng publiko si Pangulong Duterte. At least dito sa Metro Manila, no? Nandun lang siya sa Davao. I think he went to Surigao then at some point. So nakita siya ng mga tiga Surigao. From the indications that you've seen or may not have seen, parang in-expect ba ito ni Pangulong Duterte o ng mga taong nakapalibot sa kanya? Itong birada ni Trillanes. I don't think they expected it. I don't think they expected yung pagbira nitong si Senator Trillanes. Yung sa absence nitong si Pangulong Duterte muna no, sa public eye. Sunday siya uli nakita sa Surigao. Nagkaroon na lamang siya ng isang event noong Thursday pero litrato lang at video yung ibinigay sa atin yan sa Malacanang Press Corps. And yung public event niya ngayon, Friday, no? Kung inaasahan nila yung bira nitong si Senator Trillanes, mukhang hindi. Pero nung gabi ng Friday, ng Thursday, kagabi, no, ay kaagad na nagpalabas ng pahayag itong si Pangulong Duterte. Bagaman ito ay isang pre-recorded na mensahe na bilang pagtanggi or pagtuligsa doon dito kay Senator Trillanes, Jessica. Ang sabi ng mga spokesmen ng Malacanang kahapon, parang indications ng statement nila, the President will disclose his bank accounts pero hindi in response to Senator Trillanes. Ngayon ba, ganun pa rin ang sinasabi nila na in due time, they will reveal the accounts of the President. Pero hindi ito parang pagpatol sa sinabi ni Trillanes. Joseph? Yeah, dalawa na at least ang nakikita na naririnig natin, isa mismo sa Pangulo. Kanina lamang, sinabi niya na inutusan niya yung AMLAC na labas na kung magkano talaga yung worth niya. At least siya, no? With reference to him. Yung sinabi nitong si ni Presidential Spokesperson Abella ay maaari namang ilabas ni Pangulo yan in a proper context. Kung halimbawa sa isang pagdinig, sa isang korte, no? Na kailangang isabpina yung kung kinakailangan yung kanyang mga bank records. But ang strongest yet that we have seen yung statement mismo ni Pangulo na inutusan na niya yung AMLAC na ilabas na yung magkano yung kanyang worth. Medyo tricky yan, no? Because you have to ask, ang AMLAC naman hindi gumagalaw ng basta sinabi ng Pangulo, kailangan pa rin ng procedure, letter request as to whether the President will actually write and forward to the AMLAC a letter request instructing them to reveal his net worth. We have yet to see that, Jessica. Interesting tutukan yung event na dadaluhan ni Pangulong Duterte dyan sa PMA, no? Philippine Military Academy sa Baguio. Kasi ito yung annual homecoming ng different batches of alumni ng PMA, no? I understand he was adopted as
part of Class 67, no? Sa pagkakaalam ko, baka Correct. siyempre kasama rin yung batch ni Senator Trillanes sa mga mag-alumni homecoming. Kung sisipot siya, magkikita kaya sila ni Pangulong Duterte o will they even be within distance of each other dyan sa PMA grounds? Joseph. Nako, mukhang kasi hinahanap na natin tong kanina tong si Senator Trillanes kung pupunta siya dito at sinabi na ng kanyang opisina na hindi siya a-attend sa homecoming bukas. So walang makikita tayo, wala tayong inaasahan na pagkikita nitong si Senator Trillanes at ni Pangulo doon sa homecoming ng PMA bukas, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.